May bagong RS125 na pala ang Honda. Huli na naman tayo sa balita. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Pero alam nyo, sabi ng teacher ko, it's better to be late than absent. Kaya ito, i-review natin ang RS125 ngayong 2025. Alam ko last year pa po na-release ito eh. Kaya nung nakita ko ho, ito medyo na impress po tayo eh. Na-amaze tayo sa kanyang bagong decals at bagong kulay. Pero alam ko dalawang kulay lang po ang available dito sa bagong RS125 ng Honda ngayong 2025. Pero mga ka-riders, for info, wala pong nabago sa kanyang engine specs. Ganun pa rin po katulad ng naunang version niya. So dito, ang napapansin lang nating nabago sa kanya at na-improve, ito pong kanyang decals at color combination. Obviously, dahil pareho lang din po siya ng specs dun sa naunang version, hindi po sila kakalayo ng presyo. Okay, unahin na natin sa kanyang cash price. Okay, dito po sa bagong RS125 ng Honda na FI version, ang suggested retail price po niya dito sa Unimar Santa Cruz Laguna ay nasa 78,350 pesos. So dun sa una ho nating na-review, ayan sa screen, hindi sila nagkakalayo, ganyan din po ang presyo. Dun nga lang po sa ibang motorcycle store. Okay, sa down payment po niya nasa 6,900. Sa 3 years, nasa 4,048 pesos. And then sa 30 months po, 4,452. Sa 24 months, 5,057. And then sa 18 months po, 6,063 pesos. And then sa isang taon po, 8,087. Then mapapansin nyo itong dalawang price po dito. Meron po silang rebate na 400 pesos kapag advance po tayo magbayad. At kapag updated naman po tayo magbayad, nasa 200 pesos naman ang kanilang rebate. Kapag pinagbasdan natin mga ka-riders, yung kanyang figure or dimension, wala naman nabago, di ba? Talagang dito lang sa decals. Pero napansin ko, maganda ang naging improvement dito sa kanyang decals. Kitang-kita natin, ayan. Malinis ang pagkakagawa. Honda na emblem. And then yung kanya pong mga decals, combined po ng black and gray. Okay, itong gray na po yan ay reflectorized. And then dito po, sa gitna yung kanyang model name na RS. By the way, ang RS po ay Road Sport. Ayan. Then 125 yung kanya pong displacement. And then ayan. Dalawang kulay lang, kaya attractive sa tignan, di ba? Na-highlights yung kulay red at saka yung kulay white. And then dito, nakadagdag pogi points din yung kanyang kulay gray na fairings dito sa harap, di ba? Bumagay naman. Kahit hindi siya white, okay lang. By the way mga ka-riders, ito pong Honda RS ay pamilya din ng XRM. Magkakapatid dyan sila, si DSX, DS at saka yung Motard. Okay, napansin ko dito sa headlight, nawala na yung mga decals kasi doon sa una nating na-review, meron po siya ditong decals eh. Pero okay lang, naging malinis siya, di ba? At ang nandito lang yung kanyang tatak na Honda. Okay, sa lighting system niya, ganun pa rin po. Sana naging LED na, di ba? At kahit magdagdag naman ng konting price, okay lang yan dahil Honda naman ito eh. Okay, and all bulb pa rin po ang kanyang mga lighting system sa headlight at turning signals. And then panalo rin sa shape ng kanyang tail lights, di ba? Okay, all bulb din po sa stoplight, turning signals. And then sa braking system niya, ganun pa rin po, single disc na meron po single piston caliper dito sa front brake at naka-drum naman po sa kanyang rear brake. And
And then isunod po natin yung kanyang front suspension na telescopic fork. Glossy black po ang kulay. And then meron po siyang dual shock naman dito sa rear suspension. Ayan, tumerno yung kulay, di ba? Kulay black. And then naka-wire spoke naman po ang kanyang mga wheels. And then syempre stainless po yung kanyang rim na may sukat po na size 17. And then dito po sa kanyang front tire, meron pong size na 70 by 90 by 17. And then syempre MVP Star po ang kanyang brand na naka-tube type pa rin po. 90 by 90 by 70 naman po ang size ng gulong dito po sa rear. And then syempre, dahil siya po ay semi-automatic na, ayan sa kanya pong drive type, naka-chain drive po siya. Less maintenance kapag di kadena, wala na tayong po problema yung CVT na laging palilinis. At mostly yung pan belt, ayan, ang issue ng mga naka-automatic. Kadalasan may mga napuputulan ng pan belt, lalo na't local lang ginamit. So dito, imposible naman pong basta maputol to unless pinababayaan natin. Pero mas favor po ako dun sa meron siyang guard, di ba? May protection yung buong kadena niya para hindi nga naman masingitan kung anumang bagay na pwede natin ika-disgrasya. And then same lang din po ng gear shift pattern dito sa kanyang cambio. Naka-rotary po siya na meron pong 4-speed syempre. And then maganda ginawang black yung kanyang kickstart, di ba? Ma-avoid na rin kalawangin. Saka malinis siya tignan. Nasa 900 ml lang po ang engine oil capacity ng Honda RS125. And then ito, buti ginawang metal na po yung kanyang heat guard na naka-chrome na. Kasi ito ho ang kadalasang nadadamage, nadadanggi ho ito kadalasan ng mga katabi natin nagpa-parking o kapag bumara, di ba? Ito muna ang unang masisira. Kaya dapat talaga matibay ang kanyang heat guard. Maganda rin yung kanyang muffler na stock. Okay, naka-laser print po yung kanyang brand na Honda dito po sa kanyang tambucho. Hindi, medyo malaki yung butas ng kanyang barrel. Kaya asahan natin medyo maton or brusco ang tunog ng kanyang muffler. Buti rubberized po yung kanyang foot peg dahil hindi po siya aluminum yung kanyang apakan. Kasi ito medyo matalas po ito kaya buti nilagyan ng rubber. Hanggang dito po sa foot peg ng rider. Ayan, malambot po yung kanyang rubber. Yung kanyang brake pedal dito sa rear, yan po ang naka-stainless na. Reliable naman po yung kanyang mga stand. Unahin natin dito sa side stand niya. Kaya medyo mataba yung bakal. At maganda sa kanya, hindi siya masyadong mahaba, maiksi lang siya, di ba? And then yung kanya pong center stand, ayan, mahaba. Kaya stable, magandang pagkakabuka at mataba rin naman yung kanyang bakal. Then sunod po natin yung kanyang upuan. Single tone lang po siya, wala na mga tahitan. Hindi siya ganun kalambot pero mamaya testingin natin. Magaspang po yung kanyang seat cover. Almost pantay po yung kanyang tabas, so konti lang ang diferensya. Medyo naliliitan lang ako sa kanyang grab bar. Sana medyo pinahaba pa ng konti kasi siyempre yung malalaki ang kamay, medyo mahihirapan isingit pagkakapit dito. Anyway, pwedeng palitan po yan. O kaya meron pa rin po siyang U-box. Dito po nakalagay ang kanyang battery. And then, malalim naman siya mga riders kahit merong baterya, nakaagaw ng space. Pero siyempre, hindi tayo makapaglagay ng helmet kahit half face lang. Lang siguro kapote lang saka yung mga documents saka basic tools. Okay, 3.9 liters po ang kanyang fuel tank capacity. At dahil semi-automatic lang po siya, panalo po tayo pagdating sa fuel consumption. Nasa 67.5 kilometers per 1 liter ayon po sa WMTC test method. And then nag-search po tayo about sa kanyang top speed. Nakita po natin sa Google, maabot po siya ng 90 to 100 kilometers per hour. Pero syempre, ibang usapan na kapag dito po sa Pinas, ang mga Pinoy riders ang nagpa-top speed. Pero para sa akin, wag po natin i-prioritize ang top speeding. Doon pa rin po tayo sa safe at sa fuel consumption. Meron po siya maximum power na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 9.55 Nm at 6,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, fuel injection po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement. May curb weight po siya na 104 kilos and then ground clearance po na 135 mm at 767 mm na seat height. Okay, ayan po ang forma niya kapag naka-side stand. Kaya kita nyo, very stable siya. Hindi siya basta-basta mabubuwal kasi hindi matuwid yung kanyang pagkaka-side stand. At napansin ko parang medyo pasubsob po ang riding position natin dito. Okay, dito po sa kanyang meter panel, may bago siyang dial design, di ba?
Ang ganda ng layout ng kanyang panel. Divided siya sa tatlong parts. Unahin natin dito sa taas po. Okay, dito po kadilimitan yung mga indicators niya. Okay, dito po yung nasa dulong kulay blue. Yan po yung kanyang high beam, low beam sign. Ito pong kulay green. Yan naman po yung kanyang turning signal sign. Then check engine sign. And then neutral sign. And then maganda, meron na po siyang gear indicator. Ayan yung kanya pong speed na 1, 2, 3, and 4. Okay, dito naman po sa baba, yung kanya pong fuel indicator. Yan solo lang, meron nakalagay na road sport. And then dito po yung kanya namang speedometer, sa gitna yung kanyang odometer. And then ito po ang hawakan ng ating angkas na bata dito sa side mirror. Okay, nakatiklop lang kasi malaking space po ang kakainin niya. Okay? Ordinary lang yung kanyang side mirror. Pwede tayo magpalit ng mga babagay dito sa road sport na Honda 125. Okay, ayan. Pero siyempre iba pa rin yung stock, mas malinaw po yung kanyang reflection. Okay, sa kanya po mga switches and button, nagsosolo lang po dito sa right side yung kanyang electric starter push button. Then siyempre, yung kanya pong brake master. Ang ganda ng kanyang pwesto, di ba? Then nandito sa ibabaw yung kanyang kable. And then dito po sa kabila, yung high beam, low beam sign. And then turning signal sign sa gitna, horn. Then kala ko mayroong button dito sa likod. Wala pala. Okay, yung kanyang naked handlebar, yan, adjustable naman siya. Kung tayo po ay nalalapitan o nasisikipan kapag tayo po ay liliko, ayan, eksakto lang sa hita natin. Oh. May kasama po kasi siyang bakal na bar end. Okay, pwede natin itong i-adjust dito. Medyo forward ng konti para hindi masyado tayong masikip, lalo na doon sa mahaba ang tuhod. Pero all in all naman, eksaktuhan lang din siya. Kagaya ng sabi ko, medyo subsub po yung ating riding position. Pero okay lang. Siguro isang solusyon, babaan natin yung ating upuan, tabas-tabas ng upuan o palit tayo ng medyo manipis na upuan. Okay, mababa lang siya mga ka-riders. So, lapat yung ating dalawang paa. Then, kala ko matigas yung kanyang foam. Malambot po pala. And then dito po sa kanyang front brake na disc. Maganda po ang kapit. Oh. Hindi pa natin mapiga hanggang half press. Kagat agad siya. So, malakas ang preno niya sa front. And then, check natin yung kanyang drum brake naman sa rear. Ito, malalim po. Naninibago po ako pag ganito malalim. Gusto ko yung konting apak lang. Kagat na agad. Kaya siguro, i-adjust natin to. Mabilis naman po pihitin yung sa drum brake. Then, dito po sa kanyang gear pedal, check natin sa ating paa. Okay, medyo mahaba siya. Oh. Bagay, nakakapagpalit naman ng ng gear pedal, di ba? Para maging sakto sa ating paa, kung maiksi lang yung ating paa. Okay? Ay, malambot naman yung kanyang cambio. Okay? Then sa kanya pong shock, yun ang sinasabi ko. Malambot ang kanyang shock. Panalo tayo sa shock absorber po ng bagong RS125. Yan po, maganda yan sa mga malulubak. Pero iwasan pa rin natin maging kaskasero sa mga lugar para hindi tayo mabigla in case na may lubak o merong baku-baku tayo madadaanan. Pero panalo mga riders, oh. Kita nyo naman yung response ko kanyang body. Oh. May tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadaling, marating lang ang iyong tatahakin. Unemar, una ka dito. Unemar, dito ay sigurado. Dekalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, tiwala ka dito.
po sa inyo mga karagdagang katanungan, pwede niyo pong bisitahin yung kanilang Facebook page na Neymar Santa Cruz. At kung personal naman po kayo makakapunta, hanapin niyo lang po si Sir Honard, ang branch manager po ng Neymar Santa Cruz. Sir, Neymar Morning. Good morning, sir. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Thank you po.